Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng Korinto at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ngayong umaga ay mayroon po tayong black rainstorm, ngunit alam po natin na marami tayong mga kapatiran ang nanonood online dahil sa pagnanais na mayroon sila. Marami po sa atin ang may ganitong pagnanais upang makapakinig ng salita ng Diyos. Para sa pagbabasa po natin ng librong ito, si Pablo ay nasa Korinto ayon sa libro ng mga gawa. Nabanggit ang tungkol kay Aquila at Priscilla. Mayroon doon ng mga taga-Hudyo at para sa kanila si Jesus ay kakaiba, kung kaya naman nilalabanan nila ang mga Kristiyano. Ngunit dinala sila ni Pablo sa Kristyanismo at natanggap nila ang banal na espiritu. Matapos lisanin ni Pablo ang Korinto, ang mga iglesia doon ay nagsimulang tumindig. Kakaunti man ang kanilang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ngunit naroon pa rin ang pagnanais nila para sa kalooban niya. Ngayon sa pagbabasa po natin ng unang kabanata, ang iglesia sa Korinto ay iglesia na puno ng mga kaloob. At paano po ito mangungusap sa atin? Ngayon ay ginagamit po ng Diyos ang iglesyang ito. Tayo ay nasa iglesyang ito at sa nakaraang 20 mga dekada ang Diyos ay lumilikha sa lahat ng ito. Naalala ko sa panahon pa ng North Point Pier, meron po tayong prophetic course, healing and deliverance. At maraming mga taong pumupunta dito para sa mga kaloob na ito. Ngunit sa iglesia ng Korinto, mayroon po silang mga kaloob. Sila ay mayaman, madaming nalalaman at maganda ang kultura. Ngunit ano ang nangyari kinalaunan? Bakit isinulat pa rin ni Pablo ang liham na ito? Dahil matapos ang ilang taon ay hindi na po maayos ang kanilang pakikipag-ugnayan at ang kanilang mga relasyon sa iba ay hindi maayos at ang iglesia ay naapektuhan ng labis. May mga maliring katuruan na lumalaganap. Kaya ang mga taga-Korinto, ang mga mananampalataya sa Korinto, sila ay nagpadala ng liham kay Pablo upang humingi ng tulong. At ano naman ang naramdaman ni Pablo? Para sa kanya, ang iglesyang ito na kanyang tinulungang maitatag ay nagkakaroon ng problema. Ang iglesyang iyon ay hindi naging maayos, kung kaya sinulat ni Pablo ang liham na ito habang sila ay nasa kanyang kaisipan. Ang banal na espiritu ay narito at tayo po ay kanyang pinangungunahan. At
Ngayon nga po ay binabasa po natin ang unang kabanata ng Korinto. Tayo bilang mga kapatiran na nagnanais para sa Diyos, ang 611 ngayon ay humaharap sa revival. At paano po natin ito maipagpapatuloy? Paano po magkapagpapatuloy ang iglesyang ito na itinatag ng Diyos? Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat, paniwalaan ang pagpili ng Diyos, maging mapagpakumbaba at magkaroon ng pagkakaisa. Verse 1-3 mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula kay Sostenes na ating kapatid para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging kanya sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa Acts chapter 18 nabanggit po ngayon atin pong ipagpalagay na sa atin pong iglesia ay nadala natin ang gobernador o kaya nadala po natin ng iba pang mga religious leaders at Panginoon. Ito po ay isang uri ng revival. Hindi po madali ang magkaroon ng mga leader. Kaya para kay Pablo, siya po ay nagtatag ng mga leader ng relihiyon. Verse 2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sa inyo ng mga hinirang ng Diyos na maging kanya sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Verse 3, sumainyo nawang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Verse 1-3, tayo po ay tinawag. Ang iglesia sa Korinto ay tinawag. Ang mga katotohanan ito ay hindi po dapat baliwalain. Sinasabi po ni Pablo sa atin na kung hindi man po tayo matawag, ang komunidad na ito ay hindi kailanman maitatatag. Nang si Pablo ay pumunta sa Korinto, siya ay hindi tinanggap ng mga tao. Marami sa mga taga-Korinto ang mababang pagtingin pagdating sa Panginoong sa Jesucristo. Ngunit para kay Pablo, siya ay nangungusap sa dalawang uri ng mga taong ito at ang nais niya ay madala sila sa Kristyanismo. Ngayon, ang atin pong iglesia o ang iglesia na atin pong naitatag, tayo po ba ay naniniwala na tayo po ay talagang tinawag? Ang pagkakatawag, ang ibig sabihin nito ay naimbitahan. Ang Diyos ang siyang lumalapit upang makapasok sa atin pong mga buhay, sa atin pong syudad. Ito po ang pagpili ng Diyos para sa atin. Verse 4-9. Tayo man din po ay makakatanggap ng grasya, ng biyaya. Verse 4, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang biyaya ng Diyos.
ang patotoo tungkol kay Hesus Kristo, ang puso ng bawat isa ay mapapatatag. Kung tutusin ang mga taga-Korintong ito ay hindi mahirap, ngunit patuloy silang pinapalakas ni Pablo. At kanyang sinasabi sa verse 5, dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Pagkatapos sa verse 9, sabi doon, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Sinasabi ito ni Pablo sa kanila dahil lagi nilang lilimutan ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Naroon ang pagtatanong kung talaga bang tinawag at pinili sila ng Diyos. At naniniwala ako na mayroon silang problema pagdating sa pagkikipag-ugnayan at hindi wala ang pagkakaisa. Na sa tuwing nakakaharap sila ng tensyon sa pagdating sa pagkikipag-ugnayan, paano nila ito hinaharap? Kung nagkakaroon man ng problema sa iglesia, ano ang kanilang ginagawa? Sila ay napanghihinaan ng loob, mayroon silang mga kaloob, mayroon silang mga kalakasan, ngunit nangihina din sila sa tuwing nagkakaroon ng problema sa pagkikipag-ugnayan. Kaya naman dito ay pinapalakas sila ni Pablo. Kanyang sinasabi na huwag silang mag-alala dahil sila ay pinili ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ba ay nagkaroon ng mga problema pagdating sa ating pagkikipag-ugnayan sa iglesia man, sa mga kaibigan, cell leader, cell member? Ang mga cell member ay nagmula sa cell leader ayon sa Espiritu. Ngunit maaaring magkaroon po tayo ng problema sa kikipag-ugnayan sa kanila at ang ating pag-ibig at pagtitiwala ay magkakaroon ng problema. Maging sa loob ng iglesia, nagkakaroon din po tayo ng ganitong problema, katulad din ng mga taga-Korinto. At katulad nga na nangyari sa kanila, maaaring maraming tao ang aalis dahil sa dami ng problema. Ngayon, tayo po ay nasa 611 na ng kung ilang taon. At aking naranasan kung gaano katotoo ang banal na spirito at ang kagalingan na nagmumula rito. At nakita ko ang magandang imahe ng pagkakaisa maging sa iglesyang ito. At sa mga pagkakataon na naroon ang pagkukumpara at pakikipagkompetensya, sa bawat isa ako ay laging dumadaing sa Diyos, Panginoon, hindi ba't tinawag mo kami? Lahat kami ay iyong tinawag. At hindi po ba ang biyong biyaya ay higit pa sa sapat? Ngunit bakit may mga ganitong problema pagdating sa pakikipag-ugnayan? Aking nakikita na tayo po bilang mga kapatiran magkakaroon po tayo ng pagdududa, ngunit sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng librong ito, tayo ay haharap ng mga problema sa pagkikipag-ugnayan, ngunit tayo ay patuloy na palalakasin ng Diyos. At kapatuloy niya sinasabi na tayo kanyang tinawag. Verse 10 to 17, sa kabila ng mga kaloob na mayroon po tayo, kailangan pa rin po natin ang pagkakaisa. Tulad ng nakikita po natin sa iglesia, maaaring sinusundan po natin ang Diyos. Ngunit kaya po ba nating magpatuloy hanggang dulo? May mga pagkakataon na kung napakalaki ng ating pagpapala o ng kaloob na mayroon po tayo,
Mas nahihirapan po tayo makipag-ugnayan, makipag-isa sa iba dahil sa pagkukumpara na mayroon tayo. Natural sa atin ang magkumpara pagkatapos ay husgahan ng iba. Tayo po ay dapat na magkaroon ng pagkakaisa. May mga pagkakataon na tayo ay nangchichismis, nanghuhusga. Ngunit sa ating iglesia, lagi po nating sinasabi na maging totoo, maging tapat. Maaaring kaya lamang po natin maging totoo sa harap natin ng ating mga kaibigan. Ngunit, sa loob-loob natin ay naroon ang pagkukumpara, pakikipagkompetensya. Sa iglesyang ito ay napara po nating mga core values, ngunit ang katanungan ay kung naisasabuhay nga po ba talaga natin ito. May mga pagkakataon na dahil sa hindi natin pakikipag-isa, dapat nating tandaan ang pagkilos ng banal na espiritu. Maging sa iglesia sa Corinto ay nagkakaroon po sila ng ganitong problema. Sabi sa verse 12, itong tinutukoy ko, may nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabing ako'y kay Apollos, may iba ring nagsasabi kay Pedro ako, at may ibang nagsasabi ako'y kay Kristo. Naroon ang pagkahati-hati. Dahil marami sa kanila ang nagyayabang, may mga nagsasabi na binautisahan ako sa iglesyang ito, kilala ko ang lahat, nasa panig ako ni Pablo. Maaring nagsasabi na sila ay disipulo ni Apollos, sila ay disipulo ni Pablo, sila ay mula sa lipi ng mga tagapagturo. Ngunit, dapat nilang tandaan na ang lahat ay ayon kay Kristo at ayon sa banal na espiritu.
Kaya naman ang isang iglesia na puno ng kaloob ay maaaring pong magkaroon ng problema. Maaaring may mga taong magsasabi na ako'y nasa panig ng ganitong tao, nasa panig ng ganitong tao, ng disipulo, at ito po ay katakot-takot. May mga tao magsasabi na ako'y nasa panig ni Pastor Joshua. O kaya may mga magsasabi na ako'y nasa panig ni Pastor Jason. Kaya ganitong magaling ako magturo. O kaya may magsasabi na ako ay mula kay Pastor HK. Dahil ako'y magaling sa pagbabasa ng libro. Maaaring pong may mga ganitong problema tayo. At ito ay isang malaking balakid. Hindi po ito isang biro. Ito ay magdadala ng paghahati-hati ng iglesia. Nang marinig ni Pablo ang problemang ito, sinimulan niyang isulat ang libro ng Korinto. Kung tutuusin, hindi po dapat tao ang itinataas natin. Dapat po tayong maging maingat. Alam natin na ang iglesia ay naitatag at ginamit lamang niya ang tao. At siya ay nagtatatag ng mga tao upang tulungan tayo. Kung tao man ang atin pong itataas, hindi po dapat natin hinahayaan na maging dahilan ng mga ito ng pagkahati-hati. Dapat na magkaroon pa rin ng pagkakaisa. Sabi ni Pablo sa verse 14, salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius, kaya hindi nyo masabing kayo ay binautismuhan sa aking kalan. Sapagkat isinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Tayo po ay dapat na mayroong pagkakaisa. Dapat po nating malaman na ang lahat ay mula sa Diyos. Ang lahat ay mula sa Panginoon. Dapat po tayong maging maingat. May mga pagkakataon na tayo ay nagkukumpara at natural po sa atin ang problemang ito. Kahit bago pa man tayo pumasok sa iglesia ay may ganito na po tayong pagkukumpara. Maaring may mga sinasabi tayo, mas gusto ko ang pagtuturo ng ganitong pastor kaysa dito. Walang tao ang nagtuturo sa atin nito, ngunit natural sa atin ang magkaroon ng ganitong pagkukumpara. Nagkukumpara maging ng mga worship leader o kaya ng cell leader. At tayo man din ay kinukumpara natin ang ating sarili. Kailan lamang ay nagkaroon kami ng cell leaders retreat at may mga ilan sa kanila ang humingi ng tawad mula sa Diyos. At mayroong isang worship leader doon, si Punok, PN. At kailangan nilang at mayroong mga grupo ng mga worship leader na
na naglinya sa harapan niya dahil sa pagkukumpara na mayroon sila. At mayroon ding mga tao na kinukumpara ang kanilang sarili kay Pastor Asaph. May mga madaming tao ang nakikipagkumpara sa iba pang mga naglilingkod. Sa loob ng iglesia ay naroon ang pagkukumpara. Kinukumpara ang relasyon sa mga otoridad. Mga kapatid, dapat po tayo maging maingat. Ang lahat ay mula sa Diyos. Kung makikita po natin ang biyaya ng Diyos, dapat po nating tanggapin na ang lahat ay mula sa Kanya. Hindi po dapat tayo nagkukumpara. Sa marketplace, sa trabaho ay may mga paghahati-hati din. Ang problemang ito ay hindi lamang po sa loob ng iglesia kundi maging din sa marketplace. Ngunit tayo po ay tinawag ng Diyos. Huwag po dapat tayong magkumpara, bagkus ay mamuhay ng may pagkakaisa. Verse 18 to 31. Itaas lamang ang ngalan ng Diyos. Dapat lamang po dapat nating itaas ang ngalan ng Diyos. Si Jesucristo ang tutulong po sa atin upang magkaroon ng pagkakaisa sa iglesia at maging din po sa bayan. Para sa mga Grego, sila ay nakatuon lamang sa karunungan. Mga pilosopiya na atin pong nakikita ngayon, ang lahat ng ito ay nagsimula sa mga Grego. Verse 19. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin ko ang walang saysayang katalinuhan ng matatalino. Verse 21. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip,
Minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magbalita na aming pinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Sinasabi ni Pablo, na ang kanyang pinapahayag ay puro lamang tungkol kay Heso Kristo. Verse 24, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo, maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sinasabi po ng Diyos sa atin na ang iglesia na nilikha ng Diyos ay dapat na siya lamang din ang itataas. Hindi po dapat tayo nagkukumpara ano ang tinuturo ng iglesia ng Diyos. Hindi po dapat tayo nagkukumpara, ngunit dapat po nating makita ang uri ng pagsasakripisyo na ibinibigay ng Diyos. Huwag po dapat tayong magmayabang. Sampalatayanan po natin ang Diyos. Verse 26 hanggang 31. Sinasabi din po ni Pablo sa mga taga-Korinto na sila ay kanyang pinili. Verse 28 hanggang 28. Ang Diyos ay dumating at sa harap ng tao, maaaring tayo ay hangal, ngunit tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos. Tayo ay kanyang tinawag. Tayo po ay pinili ng Diyos. Verse 30. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pagkikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin sa pamamagitan din niya. Tayo ay tinuring na matuwid, ginawang banal at inilagtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng sulat, ang sinumang nais magbalakihan, pagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Ngayon ay nais po nating magkaroon ng ganito ding komunidad. Nais natin na magkaroon ng revival. Kahit ano pa man ang ating mga sitwasyon, dapat po nating sampalatayanan na tayo ay tinawag ng Diyos. Tinawag po tayo ng Diyos. Tinawag niya po tayo upang maging kanyang iglesia. Tinawag po niya tayo upang magkaroon ng kasalanan, ng kalakasan. Ito ay hindi para magmayabang o kaya ay magmataas, bagkus ay magkaroon ng pagkikipagkaisa sa iba. Para sa mga nagnanais, tayo po ay makakaranas ng revival. Atin pong purihin ang Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ikaw ang sentro ng amin pong mundo, ng amin pong buhay.
Panginoon, Ikaw ang maluwalhating hari. Kami ay kabilang mo. Pinupuri ka namin. Ikaw ay dakila at karapat-dapat sa bawat naming papuri. Ngayon tayo pa ay tinawag ng Panginoong Hesus. Atin pong ibukas ang ating mga bibig at tayo ay magpasalamat sa Diyos kung paano natin siya nakilala. Sa tulong ng Diyos, tayo po ay naging kabilang ng kanyang pamilya. Panginoon, maraming salamat. Na kami ay narito. Kami ay mga makasalanan, ngunit sa aming pananampalataya sa iyo, kami ay iyong pinatawad at binigyan ng kaligtasan. Napakasimple ng mensaheng ito. Hindi namin dapat maging magaling, maging malakas, maging matalino. Sapat na Panginoon na ikaw ay makilala namin upang kami ay maligtas. Panginoon, pinapasalamatan kita. Ikaw ay perpektong Diyos. Kung anuman ang kahangalan pagdating sa tao, amin po itong kailangan lamang hinga ng tawad sa iyong harapan pagkatapos kami ay makakatanggap ng kaligtasan. Panginoon, alam namin kung gaano kami hindi karapat-dapat. Kami ay mayabang, kami ay nagmamataas, ngunit sa aming pagbabalik tanaw, lalo na ng aming mga kahinaan, sa mga kahinaang ito, naroon pa rin na pinili mo kami, tinawag mo kami, at iniligtas mo kami. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa tuwing kami ay nasa loob ng kasalanan, kung walang iyong pagliligtas, kung ikaw ay hindi namatay para sa amin, ngunit pinakilinisan mo kami ayon sa iyong banal na dugo. Ngayon kami pa rin ay nasa kasalanan at pagkakautang, ngunit tinulungan mo kami. Panginoon, maraming salamat sa iyong kaligtasan. Panginoon, maraming salamat sa aming pagbabasa ng iyong mga salita. Sa kabila ng Black Rainstorm signal, narito kami upang basahin ang iyong mga salita. Ayon lahat sa iyong pagtawag, kami ay iyong inidyok upang kami ay maging parte ng kaligtasan na iyong inihanda. Panginoon, pinupuri ka namin. Dahil kilala mo ang bawat isa sa amin, alam mo ang bawat naming kahinaan, sinasabi sa iyong mga salita, maaaring sa ating pamamalagi sa iglesia ay nanghuhusga po tayo ng iba. Hinuhusgahan natin ang ating mga preacher, ang mga speaker. Sinasabi natin kung sinong speaker ang gusto natin, sino ang hindi.
Pagkatapos kung malalaman natin kung sino ang magtuturo, ay saka tayo nagdedesisyon kung tayo po ba ay a-attend online o kaya on-site o magiging huli sa pagsimba. Naway siyasatin natin ang ating puso sa aspetong ito. O kaya hinuhusgahan po natin ang ating mga otoridad. Hinuhusgahan ng mga tagapagturo, hinuhusgahan ang mga nagpupuri, kung maayos ba ang kanilang pagpupuri, ang kanilang buhay. Ngunit nakakaligtaan po natin na ang lahat ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Banal na Espiritu na may makita namin kung paano kami nagkukumpara at nakikipagkompetensya sa iba. Panginoon, naririnig mo ang bawat naming panalangin. Amin pong inaamin, o Diyos, na marami kaming mga pagkukumpara. Ngayon ay siyasatin po natin ang ating mga buhay kung kanino po natin ikinukumpara ang ating sarili, sa atin po bang mga kaibigan, sa mga katrabaho. Tayo nandun po ba ang ating pagsiselos, pag-inggit? Nandun pagtatanong bakit napakagaling niya, marami siyang mga kaloob. Maaari po tayong mag-isip ng maaaring isang tao. Maaring sa imahinasyon natin ay mayroon tayong kaaway o kaya taong kinukumpara ang sarili. Maaring sa loob-loob natin ay alam po natin ang pagkukumparang ito, ngunit ayaw nating aminin. Maring sinasabi natin, ayaw natin ang taong ito, napakayabang, ayaw po natin sa kanila. O maaring sa mga coworker, may mga sinasabihan po tayo na, iniba mo yung trabaho, bakit mo sa akin pinapasang bagay na ito? Maaring po nating idulog ang lahat ng ito sa Diyos.
Sa harap ng Diyos, atin pong aminin na naroon ang pagkukumpara, na tayo po ay may hindi pagkakaisa. Panginoon, muli kami ay dumudulog sa iyo. Nakikita mo ang amin pong mga puso. Nakikita mo ang bawat naming kahinaan. Ngayon kami ay dumudulog sa iyo at hinihingan ng tawad ang bawat naming kasalanan. Panginoon, yakapin mo kami, niyakap mo kami, at patuloy mo kaming minamahal. Ikaw ay natutuwa sa amin. Diyos abang nasa langit, kami ay dumudulog sa iyo. Alam po namin na kami ay tinawag ayon sa iyong biyaya. Mga pagkakataon na kami ay nagkukumpara at nagsasabi na, Panginoon, alam kong mas maayos naman ako, ngunit bakit hindi ako mas ginugusto ng iba? Bakit di ako napapansin ng iba? Bakit narito ang pagkukumpara, Panginoon? Kami dumudulog sa iyo at humihingi ng tawad. Tinitingnan namin ang aming mga kaloob, ang aming pag-uugali. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, hindi mo kami hinuhusgahan, bagkus ay minamahal lamang. Panginoon, patawarin mo kami sa aming paghuhusga. Panginoon, kami dumudulog sa iyo at humihingi ng tawad. Buong pusong humihingi ng tawad, ikaw ay mabuting Diyos. Ang amin pong buhay, ang isyu ng amin pong buhay, isyu ng iglesia, alam namin, O Diyos, na mayroong daan palabas sa lahat ng ito. Panginoon, ipinangako mo Pinangako mo, O Diyos, na kami ay iyong pinili at kami ay parte ni Jesucristo. Ngayon tayo po ay tumayo at atin pong ideklara na ang lahat ng pagseselos, pakikipagkompetensya, pakikipag-away, pakikipagtalo, atin pong ipanalangin ang ating sarili. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Panginoon, palakasin mo kami. Panginoon, ito ang iyong pangako.
Panginoon, tanggalin mo ang paghuhusga, ang pagkukumpara, ang mga bagay na hindi karapat-dapat, hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Panginoon, tulungan mo kami na mawala ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, ang sama ng loob. Tanggalin mo, O Diyos, ang lahat ng ito. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng higit na pag-ibig at tignan ng iba ng may pag-ibig. At tulungan mo kaming makita, O Diyos, ang kagandahan ng iyong mga likha. At naway ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa amin at ipatuloy na ipakita na kami ay iba sa mundo. Pagpalain mo, O Diyos, ang amin pong mga ugnayan sa iba. Panginoon, bigyan mo kami ng pagkakaisa at ng kababaang loob. Panginoong Yesus, pinapasalamatan ka namin ayon sa iyong dugo, kami ay iyong tinawag at kami ay nagkakaisa. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Pinili mo kami hindi dahil kami ay magaling, ngunit pinili mo kami dahil kami ay mahina. Kami ay iyong pinili hindi dahil sa aming kagalingan. Kaya naman, O Diyos, tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa aking pinagpapala ang bawat isa, tayo po ay narito. Panginoon, narito kami upang matanggap ang iyong salita, ang kababaang loob. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa aking pinagpapalang bawat isa sa ating pagtanggap ng pagpapakumbaba, tayo ay makapagpapatuloy ayon sa banal na spirito na siyang gumagabay sa atin. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapalang bawat isa na tayo'y makapakinig sa gabay ng banal na spirito at ang kababaang loob na nagmumula sa kanyang patuloy na tumulong sa atin. Panginoon, sa aming paglilingkod, sa aming pamilya, sa aming pagkikipag-ugnayan, kami ay magkakaroon ng pakikipag-isa sa iyo. Panginoong Yesus, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Yesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.